Hello guys, good day, magandang umaga, magandang gabi, depende po kung nasaan panig kayo ng mundo. Welcome sa another charting session natin. So, as always, I'm Hector Henil, aka The Garbager Trader, and tonight we will be discussing kung ano yung possible outlook natin. Today is October 8, 8:36 p.m. and we will start yung session natin by talking about yung Nikkei. Nikkei, ang trading hours nito is 8 o'clock a.m. to 2 p.m. PH time. Okay? So I'm trading Nikkei usually 8 o'clock hanggang 9 to 9:30 lang. 1 to 1.5 hours lang. Okay, so doon sa mga previous discussion natin, take note na I don't use any indicator. We can trade yung chart ng price action alone, meaning candlestick lang, tsaka mga ilang trend line or di kaya naman kung gagamit ako ng indicator, I'll be using yung tinatawag nating Fibonacci. Okay, yun lang. Trend line lang, tsaka Fibonacci yung usual na ginagamit natin. But meron akong mga nare-receive na mga questions, Sir, kamusta yung mga moving averages? Na kung papansinin nyo, most of the traders are using yung moving averages. Okay? So meron tayong course. Meron tayong course na kung saan yung sa CFD na website natin, dinidiscuss natin yung isang concept doon na trend using yung moving average. Okay? So, ngayon, sa video natin, I'll be incorporating kung ano yung price action, still number 1 yan, followed by yung moving average natin sa mga indices. Okay, so let's begin. So kung papansinin nyo si Nikkei, ang basic natin na support dito would be itong low na to. Okay? Yan yung low. Yan yung support natin. And currently, simula noong nagkatuktok siya dito ng 33,700 area, nag-decline siya ng almost 3,000 points, 3,400 points. Sobrang laking decline yan in a span of mga nasa ano na, mga 20 days. 20 days, kulang-kulang isang buwan na trading. Okay? Kulang-kulang. Ngayon, so right now, yung support na binrake dito, technically, posibleng maging resistance. Okay? Posibleng maging resistance. Pero hindi natin alam kung saan magre-resist yan. Especially na ang laki noong ibinagsak na movement. Okay? So may mga concept tayo na kung saan gaano katindi yung rally na posibleng gawin ni Nikkei. So ano yung rally? Yung rally is simply pagka bumagsak, ano yung retracement pataas. Retracement pataas, okay? So ngayon, dyan napapasok yung mga moving averages natin. So right now, yung nakikita nyo mga lines dito would be yung, ano bang kulay nito? Okay, kung ano bang kulay yan, may pagka-pitch, that is my 9MA. 9MA. I am a day trader. Usually, I'm only using 9MA, tsaka 20MA, and 50MA. Okay, so this pitch, yan yung 9. And then yung red would be yung 20. And then yung 50, yan yung blue. Hanggang dun lang ako usually. Pero just to give us yung long-term perspective, I can use yung 100 or even yung 200. In this case, yung black, yun yung 100. Okay, so ngayon, saan na posibleng pumunta si Nikkei for this week na trading? Meron tayong possible range ng resistance. Take note, this is right now, dating support, posibleng maging resistance. Right now, nasa area tayo ng resistance, pero take note, above tayo ng support na 30,000, 31,000 level, full number. Okay, so ipaplat ko lang dito yan, okay? So meron tayong strong psychological na support sa 31K, 31K. Okay? So ngayon, saan na yan posibleng mauntog? So kung babalikan natin yung mga ginagawa natin previously, magpa-plot ako ng Fibonacci. Meron akong 38 na level, which is 31,500 or 600.
So, in this case, kung papansin ninyo, yung area ng 9MA ay magko-coincide doon sa 38 na Fibonacci. So, yung 31,600, 500 na level is a strong psychological whole number din. Kalahati po yan ng 31 at 32,000. So, posibleng pumunta dyan. Ngayon, kung at the same time, yung bearish na candle na to, take note na sobrang bearish ng candle na yan. This is almost Maraboso. Yun yung high din. Usually, yung mga high na yan ay nagiging resistance. Kaya yan yung unang depensa na posibleng pumasok yung mga bears kung talagang mahina yung market. Okay, 31,500, 31,600. Ngayon, kung medyo nag-rally ng matindi, then ang next na pupuntahan natin dyan would be itong level ng black, which is 100, area na ng mga nasa 800 na yan, 800 level. Okay, pero habang wala tayo doon, again, we cannot say kung pupunta yan sa 32,000. Okay? Okay? Ngayon, yan yung aspect ng Fibonacci at the same time 9MA. 9MA. Take note na kapag ka nag-discuss ako ng moving average, usually gumagana yung moving average kapag ka trending yung market. So paano natin malalaman kung trending yung market? So let's backtest. Backtest natin si market. So dito sa area na to, minove ko lang no, sometime May, tong area na yan, May, pansinin nyo, may momentum. At kapag ka ang isang index, stock, crypto, whatever market or even forex, kapag ka nakita nyo yung 9MA, 20MA, 50MA, and 100MA sloping upward and on top of each other, ibig sabihin 9 is greater than 20, 20 is above the 50, 50 is above 100, it's a clear sign na meron tayong bullish trend. Bullish trend. So most of the time, kapag ka bullish ang market, you should be buying, going long. Yun yung gustong sabihin noong sloping upward. Pataas yung slope. Okay, pataas yung slope ng moving averages. At the same time, yung alignment nila is ganito. May pagbuka. Pansinin nyo yung difference noong 9MA sa 20, yung 20 sa 50, and then yung 50 sa 100. Tingnan nyo kung gaano kalalaki yung difference. Okay? That's a signal na dito sa area na to, meron tayong momentum. Okay? Momentum upward. Pero hindi naman yan forever na momentum. Meron time na kailangan niyang mag-pullback. Yun na ngayon yung pullback na ginawa. Pansinin niyo yung pullback pullback sa 20. Pagkatapos, retest sa previous na high. Ito yung previous na high. Tapos ni-retest dito. Pagkatapos ng isang retest ng isang stock, ang usual tendency niyan, may dalawa siyang options. Mag-breakout. In this case, hindi siya nag-breakout. Ano nangyari? Tinesting ngayon yung mas malalim na support, which is 50MA po yan. So pag-test ngayon ng 50MA, and usually kapag ka-uptrend, magkakaroon siya ng bounce. Ito ngayon yung bounce na yan. Pero take note, hindi naman siya 1 day or 2 days na lang na bounce. Okay? Ito po ay tumagal ng almost 1 buwan din tong area na to. Ngayon, tinesting again. Pero kung papansinin nyo yung structure, this is yung high, ito ay lower high na ngayon. Tapos, tinetesting yung 50MA. Pagkatapos niyan, binagsakan ulit, tinesting ulit ng isang beses. Okay, niretest ulit, panibagong lower high. Okay, lower high area yan. At ultimately, pinuntahan na ngayon noong latter part ng August, yung 100 na MA. So ngayon, nung time na yan, okay, 100 MA, it's still bullish, we should still be buying. Okay, pero may mga chances tayo na
nagbebenta tayo. At yan yung mga diniscuss natin previously sa mga posibleng projection ng isang price. So ngayon, fast forward, pagka-retest nung 100 ay nagkaroon ngayon ng rally. Itong area na to. So nung nag-rally, ang tanong ng iba, okay, to the moon na naman kasi uptrend naman to eh. Di ba? Pero ni-retest lang pala niya toong resistance na to or even tong level na to. Retest lang ulit tapos nagkaroon ng momentum downward. And then ngayon, papansinin nyo, binrake na tong area na to, naghanap ng mas malalalim na support. So, papasok na dyan yung 200 MA and so on. Hindi ko na yun kinakapture pero ang gusto ko lang sabihin, nagkaroon na ng irrational selling. Okay? Na kung saan tinesting yung pinaka-low nito, yung area ng dating support. Support, yan yung dating mga area ng momentum yan na magiging possible support na. Pag sinift to sa weekly chart, magiging support na yan. Okay, ngayon, having said that, ba't ko sinabi kung paano yung price action sa isang moving average sa isang chart? Kasi gusto kong sabihin na sa session natin ngayon, gusto ko ngayon mag-focus lang kayo kung gumagamit kayo ng moving average at take note, applicable to kapag trending yung market. And right now, trending yung market. Right now, ay pansinin nyo yung slope. Yung slope noong tatlo, isa, dalawa, tatlo. Ito medyo hindi clear. Yung 100 MA hindi clear. Although medyo geared siya sa sloping downward, medyo pababa. Okay? Kamusta yung slope? Pababa. Most of the MAs natin, pababa yung slope, suggesting na weak yung market. Weak yung market and downtrend siya. Nakita niyo naman yung pagbagsak, pagbulusok, pagbaba eh. Diba? So yun yung gustong sabihin nito na si Japan nagkaroon ng momentum pero ngayon ay meron ka ngayong possible na bumabagsak yung market kaya posibleng mauntog yan dun sa pinlat natin ng mga levels. Itong level na yan, 9MA, and then yung 32K level. Okay, yan lang yung levels natin sa resistance. Ang next na nating oobserbahan, critical yung linggo na susunod. Critical, bakit? Kasi meron tayong chance na posibleng mag-retest pababa. At hindi natin alam kung i-break ba yan or i-retest tapos itataas ulit para i-testing naman yung higher na Fibonacci level. Okay, pwede rin mangyari yun. Anything is possible naman. Pero ang gusto natin sabihin, dahil maganda yung close ng market noong Thursday and Friday globally, so posibleng may mga pag-retest ng mga higher levels. Okay? So yun yung gusto nating sabihin dito kay Nikkei na kung saan observe natin yung level ng 31,500 at the same time yung downside na area 31K yung downside. Okay? So ganun ko piniplay out yung moving average. So pupunta tayo ngayon sa next na index na tinitrade ko, which is Hang Seng. Okay? Hong Kong market. Hong Kong market. Okay? So kung papansin niyo yung Hong Kong market, iniwan ko lang yan na ganyan kasi ito yung mga dinidiscuss natin sa Telegram group natin na kung saan kung part na kayo ay makikita nyo kung paano ko pinaplat yung mga yung mga trend line na nakalagay dito. Itong trend line na to, valid pa rin yan, no? Downtrend pa rin yan. Okay? Pero ang idinagdag ko lang ngayon sa session na to would be yung moving average. Okay? So ngayon, papansinin nyo, katulad kanina ni Nikkei, itong area na to, momentum. Okay? Momentum siya. November, sometime November hanggang early part ng 2023. Okay? Mga January, middle part ng January. Okay? So ngayon, this is Hang Seng. Ang trading hours nito ay 9:30 to 4 p.m. PH time. So kasabay siya ng Pilipinas. Pilipinas ay 9:30 to 3 o'clock, 3 p.m. Okay, 3 p.m. si Pilipinas. Ngayon,
Ang trading ko lang kay Hang Seng is only hanggang 11 to 11:30. Maximum na yung lunchtime, 12 o'clock, 12 p.m. Which is break niya. May break time to na 12 p.m. hanggang 1 p.m. Okay? So ngayon, going back, bibigay lang ako ng history doon sa mga bagong nakikinig dito na kung saan, kung ano yung low last 2022 and kung ano yung high noong 2023, pinlat ko lang yon, magkakaroon tayo ng Fibonacci levels. And right now, nandito tayo sa level ng, kung hindi ako nagkakamali, that is, wait, 618. Yeah, 618 level. Okay? 618 level. And kung i-check natin yung chart, so ganito ko isa ipi-play. Pansinin nyo, gumagana ba yung Fibonacci kay Hang Seng? So paano ko siya i-check? So dito, nung tumataas siya, pumunta siya malapit sa 38 level. Okay? Dito, pumunta siya malapit sa 50 level. Okay? So, ibig sabihin, hindi man eksakto, pero gusto nating sabihin, dito sa level na to, binutas na yung 50, kalahati, middle point siya ng 50 and 618 before siya nag-bounce. Tapos, nag-stay dyan, double bottom, and then, resistance dito, and then, ang next na, kapag ka nag-resist, ang next na testing, lower level na ngayon. Ito na ngayon yung movement na to. Ito na yung 618. Ngayon, ititest ulit, testing yung mga moving average. Pagka nag-resist, ang next na tendency, pag nagre-resist is i-testing yung lower level. Okay? Ito yung next na target, supposedly. Pero take note, meron tayong whole number na 17K. Okay? Kaya nga may trend line dyan hanggang 17K kasi whole number yan at the same time, area din ng support yan dito. Okay? And meron tayong idea na base dun sa historical na galawan ni Hang Seng, pagpapansin niyo dito sa area na to, nag-overshoot siya. Nag-overshoot siya. Ano ibig sabihin na overshoot ko? Hindi naman sakto na nung unang beses na nag-touch siya sa 50, ito yon, hindi niya saktong dun lang sa level na yon. So dito, unang beses to, okay, nagkataon sumakto. Okay? Pero hindi ibig sabihin na bumagsak to ay hindi na siya po pwedeng tumaas na ganun. Aantayin muna natin yung baba niya. Hindi naman ganun. Again, we are open dun sa mga possibility na anytime this week, this could go higher. Ang next target natin, 18,000 na level, whole number, or di kaya yung 50 MA. So yun yung target upside natin kay Hong Kong, 18K area. Kung talagang magiging wild yung market, pwedeng pumunta yan dito sa area na to. This is a stronger selling point ng Hang Seng, which is around 18,600 area. Yung area na yon. Okay? Ngayon, going back dun sa pinag-usapan natin, i-zoom ko ngayon yung chart. So ngayon, pagka nakita nyo ngayon, focus tayo dun sa last July, August, September, October. Almost 4 months of trading dito sa area na to. Okay, almost 4 months of trading. And right now, papansinin nyo yung slope. Slope ng moving average. Anong mapapansin niyo? Papansinin nyo, all throughout, ito yung kabaliktaran noong Japan na kung saan may momentum yung first part. Pero ngayon, dito ngayon kay Hong Kong, pansinin nyo yung diferensya nito, lumalaki, di ba? So, posibleng nagmo-momentum siya pababa. May invalidate lang yung momentum pababa ni Hang Seng kapag this week, binrek niya toong trend line na ginawa natin. Na kung saan, unang resistance, pangalawang resistance, pangatlo, pang-apat, pang-lima, ito yung ika-anim na testing niya. So pag tinitesting yan, hindi natin alam kung kailan yan bibigay. Which is kaya ako nga sinabi ngayon na critical tong linggo na to sa mga market, especially kay Hong Kong, para malaman natin kung bibigay na ba yan at itesting yung higher level or
intact pa rin yung downtrend at itesting naman yung lower Fibonacci natin dyan sa area ng 17K at the same time yung 16,500 na whole number. So ganun ko itesting yung bias. Meron tayong concept ng sloping downward ng MA. So ibig sabihin, most of your trades should be shorting, especially kay Hong Kong. Yun yung gustong sabihin dito. Unless i-break tong trend line na to na again, madaming mga resistance sa area na yan. Okay? So, yan na yung papasok yung mga intraday scalping and trading natin na kung saan gumagamit tayo ng 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, or even 1 minute to chart. Okay? Kapag ka sinilip ko na yan at pumupunta na yan this week sa mga levels na yan, that's the time titignan ko. Okay? So, pwede rin tayong mag-gap up. Gap up. Okay? Pwede rin gap up ng Monday kasi nga, pansinin nyo, meron tayong small candles dyan, nag-gap up. So, pwede siyang gumap up din at gumawa ng possible mini trend na ganyan. Testing yung mga moving averages natin. Okay? So, this is for Hong Kong. Take note, moving average sloping downward, most of the time, we should be shorting. Nagkataon lang na ngayong linggo ay posibleng merong breakout sa trend line. Okay? May breakout sa trend line. So, ang level na titignan natin would be 17,700 hanggang 18,000. Okay? Itong linya na to. Yan linya na yan tsaka toong linya ng 20 MA. Yan yung mga important levels kay Hang Seng. Especially dun sa mga short-term traders katulad ko. Okay? So that's for Hong Kong. Next market na tinitrade ko would be yung Germany or yung tinatawag nating DAX. Okay? Ang trading time nito is 3 p.m. 3 p.m. hanggang 11 or 11:30, okay? Dun sa time na yon. But I only trade yung DAX kapag ka 3 p.m. PH time hanggang 4 to 5. Okay? Maximum of 2 hours lang ako dito kay Germany. So ngayon, okay, focus tayo sa moving average. Ano ang slope right now ni DAX? Kung papansin niyo, sloping downward din. So, doon yung maa-assess na yung market humihina. Humihina. So, bakit? Kasi nga, sloping downward eh. So, you don't go all in betting na bullish yung market. Kasi nga, ang sabi ng mga moving averages, papansinin nyo dito, 9MA below 20, 20 below 50, 50 below 100. Lahat yan nag-cross na pababa and makikita nyo naman pagka ginawa natin ng trend line. Trend line naman, okay, maglagay naman tayo ng trend line since yan yung mga previous discussion natin. Ang instant trend right now kay Germany, ganyan itsura niyan. Di ba? Ganyan itsura niyan na critical din kay Germany kasi anytime this could retest toong area ng 15,400. Okay, 15,400. So ilang points pa yon from current price papunta dyan? That's around 170 to 300 points. Okay? Not bad. Okay, not bad. Ang downside naman ito, from resistance na 9MA, tsaka meron kang trend line dyan, retest ng previous low, which is around 250, 260 points. Okay, almost 1:1 ang peg noong mga targets natin. Almost, actually less than yan. Okay, less than 1:1 sa perspective na yan. Okay, assuming na okay, tingnan natin kung may lakas tong Germany, then pumunta ka sa 20 MA, 15,400 or yung 500 na level, which pag tinignan nyo sa chart, meron kang support dyan. Isa, dalawa, bin-break down mo sa area na to. So, we are expecting sellers sa area na yan
pagpalo ngayong linggo kung pupuntahan niya yan. Pwede niyang puntahan yon, mga sir and ma'am. Okay? We are expecting sellers kasi nga yung dating support ay magiging resistance na. Yun yung isang concept natin. Assuming hindi niya puntahan yan. Kunwari, sobrang weak ng market. Okay, ano yung next na level na pupuntahan niya? Eh di ito ng plotted 14,800 level. Saan ang galing yung level na yan? Saan ang galing yung level na yan? Okay? So, meron tayong pinagkuhanan previously. Pag kinloan ko to, okay? So, pagka ito, right-click ko lang, clone, papansin nyo, kukuha lang ako ng isang part dyan. So, dyan siya nanggaling. Isang swing pababa. Okay? Isang swing pababa. So, more or less yan yung mga historical na ginagawa ng chart. Kaya dyan lang din ako bumabase ng posibleng pagpuntahan na mga lower levels. Kaya nga may mga plotted akong sa mga charts ko na pag tinignan ko, okay, yun pala yung possibility na tumaas doon. Okay, so right now, para kay Germany, meron akong upside na around 300 points. Meron akong downside initially na 260, 270 hanggang 500 points. Ganun ko siya i-play out. Okay? So from there, pagpalo ngayon ng Monday, titignan ko ngayon, is it a gap up? Is it a gap down? Kamusta yung tinrade ng morning session, which is yung Asian markets, kamusta yung tinrade niya? Doon ko ngayon malalaman kung malakas ba or mahina yung market. Kasi posibleng this week, mayroong bounce na tinatawag coming from yung gulpihan noong mga nakaraang linggo. 2-3 linggo na tayo. Kasi pag tinignan natin ngayon yung weekly chart nito, papansinin nyo na weekly chart yung tinitignan natin. Pagka nagbilang ako dito ng candle, 1, 2, 3. 3 linggo na siya na bagsak. So titingnan tayo ngayon dun sa chart trading na ginagawa natin. Ano yung history niya? 1, 2, 3. Okay, sa ikatlo pala, meron palang possible bounce. Yun yung gusto sabihin sa candle na to. But it did not close strong. Hindi siya nag-close strong. But then again, so kung uulitin natin dito, pwede palang i-retest toong previous top, which is ito ngayon yung dating support, magiging resistance na. So kaya ako sinabi na i-break mo yan or ano, wala tayong problema kasi nga I am a day trader. Walang kaso, I only react kung ano yung sasabihin ni market na gagawin niya. Hindi yung naiisip kong gawin. Take note na yung ginagawa nating basis ngayon kay Germany is binibase natin sa mga ginagawa niya previously. Okay? Hopefully, medyo nakukuha nyo kung ano yung iba't ibang bias na mga pinanggagalingan natin. So kung tatanungin nyo ako, ano yung gagawin ni Germany sa Monday? I don't know. Basta ako, ready ako to go long. Kung nag-bounce yan at nag-break yung trend line or moving average, I am also prepared to go short kapag ka nakita ko nagre-resist ang mga moving averages na yan. Okay? So that's for DAX. Ang next market na tinitrade ko side by side DAX is FTSE UK 100. So kung papansinin nyo kay FTSE, range trade siya. Range trade siya. Meron kayong 3 linya makikita dyan. Itong 7,700 na level, 7,400 na level, at the same time yung 7,200 na level. Okay, 3 levels lang ang pinagagalawan so far ni FTSE. And take note, kapag nakita nyo kanina si Japan trending down, si Hong Kong trending down, si Germany trending down, although may mga bounce play opportunities, si FTSE
range trade. Hindi siya trending down, hindi rin siya trending up. Range trade lang siya. At ito yung range niya. Okay? Pansinin nyo, swing pababa. Dito muna tayo magsimula. Sa support, swing pataas. Hindi naman straight line yan, no? Nagpo-pullback din. Wait, maglagay tayo ng sulat. So, simulan natin dito. Support, resistance. Okay, isang swing yan. Okay, and then pagkatapos, support ulit. And then panabagong swing, pataas naman. Meron kang resistance dyan. And then ngayon, okay, ang question dito, hindi natin alam ngayon kung swing pababa ba yan para gumanon or isang anggulo na kung saan swing pataas at bumagsak at gumanon. So, we don't care since I am looking only doon sa quick movement pababa or quick movement pataas intraday. Intraday. So, right now, anong bias ko dito? Well, right now kay FTSE, ang bias ko, meron kang 7,500 na level na support. Kung gusto mong i-hold yan at i-retest yung 600 na level. Pagka mga range trade na, ang tinitignan ko na ngayon per whole number. 500, 600, 700. Ganyan ko siya ipi-play out. Okay? I-hold mo yung 500 level, then ang next target natin 600. Huwag mong i-hold yung 500 na level, then ang next target natin 400. Ganun ko lang siya gagawin. But I need to see yung momentum sa 15 minutes sa chart or even sa 3 minutes sa chart. Okay? So, ganun ko siya iti-trade. So, just the same, mabalik tayo sa usapang moving average. Hindi natin pag-uusapan yung slope ni FTSE dahil hindi po gumagana ang moving average kapag ka range trade ang market. Yun lang yung gusto kong sabihin. Kaya, hindi natin pag-uusapan yung moving average na. Okay? On to the next market, US market na, mga sir. So, 3 to 4 o'clock or 5 o'clock, yan yung FTSE and Germany ko na mga trade. Tapos, ang next na trade nun would be 9:30 to 11 or even 12 a.m. Okay? 1 hour to 2.5 hours na session every day for the US market. Ngayon, puntahan natin ngayon yung dalawang indices na tinitrade ko, which is Dow Jones muna tayo. Dow Jones muna. Okay? So, again, yung previous nating usapan, yung mga sinishare natin sa Telegram, ito lang yon. Okay? So, hindi ko na siya ulit-ulitin. Gusto ko lang ipakita na meron tayong dinetermine na support dito and right now, nagsusupport si Dow Jones. Okay? Ito yung support natin nung June. Ang tawag po sa area na to is double bottom. Double bottom, simply support. And then ngayon, next, saan ang next na resistance natin? Again, meron tayong dating support na posibleng maging resistance this week. Posibleng maging resistance. Okay? Kung hindi yan magre-resist, ang next na target na natin would be itong level nito. Yan. Yung level na yan. Again, same concept pa rin. Dating support, magiging resistance na. Plus, mag-coincide siya sa 100 MA, 50 MA. Dito, magko-coincide lang siya sa 20 MA. So, dun ko ngayon, meron ako ngayon dalawang levels. 33,700 hanggang 34K na level ang posibleng pagpuntahan ni Dow Jones kung magbabounce siya. Kung magbabounce siya. And right now, sinabi ni market noong Friday na, okay, nag-decide ako after isa, dalawa, tatlo. Ika-4 na araw nag-decide ako na posible kong mag-bounce. At naghahanap na lang tayo ng next na mga posibleng target. Okay, next na mga posibleng target.
So ngayon, going dun sa angle ng moving average, pansinin nyo, slope ng 9MA is down, slope ng 20 is down, slope ng 50 is down, slope ng 100 is down, suggesting na Dow Jones is down. Yun lang yung gusto sabihin yan. Okay? Sa anggulo ng moving average. So in this case, pansinin nyo, sloping up, 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 up. Kaya meron siyang momentum sa area na yan. But then, hindi naman forever up, up, up yan. Nagkataon, after nyan, nagkaroon muna ng range trade, and then, next, baba naman tayo. Yung next na possible swing naman, yun naman yung tinitingnan natin. Okay? So ngayon, alam mo na yung mga posibleng resistances kay Dow Jones. Ang next naman natin ngayon would be yung support. Saan to pupunta kung sakaling ito pala yung huling retracement? Eh di retest nito. Retest noong 33,000 na whole number din mga sir. Whole number. Kaya nga strong yan and we are observing that for the last 4 days kung mag-hold. Right now, nag-hold siya. But it doesn't mean na mag-hold siya unless i-validate noong trade this week. Ano yung magiging candle ni Dow Jones this week? At magkakaroon tayo ngayon ng longer perspective dyan kapag ka tinignan natin yung weekly. So weekly. So papansinin nyo, no? Dun sa mga previous nating session, ang linaw ng charts natin. Bakit? Kasi wala tayong ginagamit na moving average. Pero ngayon, gusto ko ipakita sa inyo na sige, we are flexible, we can still use moving average. Wala nang problema dyan. And pag tinignan nyo ngayon, yung weekly, tanggalin natin lahat ng drawing dyan, mga sir. Tatanggalin ko lahat ng drawing dyan. Makikita nyo ngayon, okay, ngayon mas klaro na. Nasa long-term perspective, meron pala talagang malakas na support dyan. Paano ko masasabing malakas na support? Isa, dalawa. Tinesting niya yung weekly na 100 MA. 100 MA. So sa utak ko, historically, yung previous na ginalaw niya, 2 linggo siyang nagstay sa area na to. 2 linggo siyang nagte-testing dyan. So ngayon, meron pala akong pagpasok ng Lunes, may possibility pala ako na i-retest pa to ng 1 beses ng area na yan bago tumaas. Yun yung sinabi nitong movement pataas na yan. Okay? Take note na gumagalaw lang naman sila in waves. Okay? Ito yung wave 1. Okay? And then ngayon, titingnan natin kung ready na ba siya gumawa ng panibagong wave higher base sa trend na to. Okay? Yun yung isang angle na tinitignan natin sa weekly. Weekly yan. Kaya nga gusto kong malaman ano yung ipiprint ng Dow Jones o ng market kung i-break niya ba tuong candle na to. Very critical tuong high nito at itong low na to. Malaman natin kung alin dyan yung i-break ni Dow Jones this week. Okay? Break higher, then we retest 34,000 level. Whole number, okay, whole number. From 33K, automatic na level, 34K. That's around 600 points more kay Dow Jones. Ganun lang kasimple sa perspective ng weekly chart. And katulad noong historical price action, gaano kataas yung chance na may bounce? Bilangin natin. Huling positive candle dito is, okay, may retest ito, no? 1, 2, 3, 4. Pag nag-swing pala siya ng pababa, usually, nagbabounce siya. So, 1, 2, 3, 4. Yung ikalima, bounce. Yun yung isang aspect nito. Okay, dito naman, tingnan natin to. Okay, 1, 2, 3, 4. Yung ikalima pala, magbabounce. Okay, tingnan natin dito sa concept na to. 1, 2, 3, 4. Yung ikalima pala, magbabounce. So, meron tayong history na 1, 2, 3, 4.
yung ikalima pala magbabounce. Yun yung gustong sabihin noong chart patterns ni Dow Jones right now. Kaya open tayo sa possibility na may mataas na tsansa base sa ginawa previously noong ngayong taon, ngayong 2023 na meron tayong nagbabadyang bounce kay Dow Jones sa weekly perspective kahit na yung daily perspective natin is nag-a-align pababa. Okay? Yun yung gustong sabihin. So dalawang perspective to sa Dow Jones, moving average, sloping downward. Pero pag tinignan natin yung long-term perspective, meron palang pinanggagalingan na posible palang i-retest yung area ng 34,100, 200 this week. Okay? Base sa sinasabi na sa ikalimang linggo, magbabounce si Dow Jones. Okay? Yun yung importance ng paano nyo tinitingnan yung pattern ng price action galaw ng isang instrument. Okay? Next chart, last but not the least, Nasdaq. Okay? Punta tayo kay Nasdaq. So same principle. Same principle, daily chart. Papansinin nyo, yung most of the indices na tinrade na diniscuss natin, puro downtrend. Puro sloping down. Puro sloping down. Ngayon, mabilis ang tingin, kamusta yung slope ni Nasdaq? So ako na magsasabi sa inyo na yung 9MA, okay, since sobrang bilis yan, hindi natin makita ngayon, pero mukhang pataas na siya. Mukhang pataas siya. Coming from pababa, nag-range trade lang sa area na to. Ngayon, dahil may momentum nung Friday, mukhang sloping up siya. Ito ring 20MA, mukhang flat lang siya. Okay? Itong 50MA, flat din. Pagka tinignan nyo yung 100MA, flat din. Signaling, sa lahat ng indices, si Nasdaq ang isa sa pinakamalakas. Yun lang ang gustong sabihin yan. Bakit ko sinabing pinakamalakas? Abay, flat pa yung moving average na eh. Flat yung moving average na compared doon sa mga indices na tinrade natin na kung saan ay down na yung mga moving averages nila. So kung meron akong iti-trade na long, dito ako sa pinakamalakas, hindi dun sa pinakamababa. Kasi yung mga pinakamababa, again, meron tayong concept na madaming ipit dun. Compared kay Nasdaq na, okay, malakas yung Nasdaq, onti lang, wala masyadong ipit dito. Unless na lang na naglulong kayo sa mga area na yan. Okay, sa mga area na yan. Yan lang yung mga ipit kay Nasdaq. Compared dun sa ibang mga indices na madaming ipit dun. Okay? So yun yung gustong sabihin sa point of view ng moving average. Si Nasdaq ay meron siya tayong support isa, and then nagkumpulan sila dyan, double bottom yung area na yan. Suggesting na, okay, meron kang 50MA dito, ang next sa target mo ngayon would be, ready ka na ngayon pumunta sa higher level na yan, 15,400. Although, may mag-argue na nasa area tayo ng 15,000. 15,000 is a strong psychological level na kung saan pwedeng mag-react dito si Nasdaq, pwedeng maging resistance yan. But given the fact na sobrang laki noong candle na to, usually kapag kaganyang kalalaking candle, katulad nito, may follow through. May follow through. Okay? May follow through. Pero perspective-wise din, katulad nito, meron kang support sa 50MA, walang follow through. Okay? Pwede rin naman pala, walang follow through. Ito, katulad nito, tumaas sa 20MA, may follow through, gap up, but then, ibinagsak niya. So, pwede rin pala yun. Open din ako sa possibility na gap up tayo ng Monday night, tapos biglang bagsakan. Pwede din pala yun. Kasi yun yung sinasabi nito eh. Katulad dito, mga malalaking candle yung pinagbabasihan ko kasi nga malaking candle to eh. Okay? Bawa ito, malaking candle,
Pag pala nagko-close ng malaking candle, gap up, binabagsakan. Okay? Although meron tayong isang instance na gap up, nagtuloy. Pero dahil nasa area ka ng 50 MA, so may mas chance ako ngayon na gap up na i-retest yung lower level. Kasi area ka ng resistance eh. Area ka ng resistance. Okay? So yun yung perspective ngayon. So meron akong perspective na okay, retest mo ngayon yung area na yan, probe mo lang muna yung area ng 15,000 hold number. Kung sakaling hindi mo i-hold yan, di magkita-kita tayo ulit sa 14,600. Kung hindi mag-hold yan, next target na itong level na to. Itong level na yan. Saan kinuha tong level na to? Again, kinuha ko yung pinaka-swing nito, saka yung pinaka-swing nito. This is A, this is B, this is C, pinaka-swing, this is D. ABCD pattern lang yan sa technical analysis na kung saan i-mirror lang niya. Yan yung downside projection. Okay? Yan yung downside projection. So, ngayon, ang upside naman would be yung sinabi kong level na 400. 15,000 to 400, yun yung upside kay Nasdaq. Okay? So, ngayon, silipin natin yung weekly chart. So sa weekly chart, again, intact. Intact yung uptrend ni Nasdaq. Double bottom lang yan. Double bottom lang pala. So tignan natin, bar counting. Okay, 1, 2, 3. Ika-apat, nag-bounce. So 1, 2, 3. Ika-apat, mini. Hindi siya ganun ka-solid nag-bounce. May onting pitik, pero yung ika-5, yun yung nag-bounce siya. Okay? Kaya sabi natin, ready na tayo sa higher level kay Nasdaq. Okay? Otherwise, kung hindi siya mag-bounce ngayon, then pwede tayong resistance, 9 MA. Ang next na retest would be 50 MA sa area ng weekly chart. So, ganun ko siya tinitignan. Pero pupunta tayo doon kapag nakita ko na yung daily formation niyan ay humihina. Okay? Humihina. So, flat. Pagka flat ang MA, it needs to decide kung anong gusto niyang gawin. Kung gaano katagal yung decision niya, hindi ko masasabi kung gaano katagal yun. And I don't care kasi nga malalaki naman yung range nito eh. This is a 380 point range na candle. And pag nag-trade ako ng Nasdaq, I only get 35, 50 points, 60 points. Happy na ako doon. Happy na ako doon. Okay? Kasi point system naman to, depende kung gaano kalaki yung taya natin para kumita sa pagtitrade ng index trading. Okay? So kung sakaling may natutunan kayo doon, kindly follow yung ating YouTube na dito ko usually ina-upload yung mga discussions natin. Libre lang po yan. Paki-comment dyan kung ano yung natutunan nyo, kung ano yung gusto nyong itanong at pag-usapan natin sa mga susunod na sessions. So kindly like and subscribe lang doon sa mga hindi pa po nagfa-follow kay Garbagers Trading. Okay, so nilagay ko sa chat box natin, Garbagers Trading, like and subscribe lang. At the same time, kung gusto nyo ng mga courses natin, meron tayong dalawa. May dalawa tayong course na available na kung saan AO strategy, this is our mechanical approach ng pagtitrade natin na meron tayong time na tinitignan kung ano yung maging breakout or breakdown noong candle sa particular time na yon sa mga indices, yun yung magiging stand natin ng position natin kung long or short tayo sa market. That's for the arigato in, arigato out strategy. Ito yung mechanical strategy natin. And then yung gusto nyo naman ng mga moving averages na simple setup at the same time yung introduction natin sa pagtitrade ng CFD, then we also have that dito sa Garbaging 102, Leverage on Your Strength, na kung saan nandyan ko diniscuss yung ano yung mga tools na ginamit natin para ma-duplicate natin or magkaroon tayo ng super performance from 6,000 pesos to around 2.5 million. Nandito yun. Using yung
simple approach ng moving averages, okay? And Fibonacci. Nandyan po yan. So, dalawang course yan. Kindly check it out, especially dun sa mga bago. Okay? See you sa susunod. I'll stop this recording and entertain ko yung mga questions nyo, no?